Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka Panginoon at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Okay, alright. Umpisahan na po natin ang Kimpaw ganap at iba pang showbiz ganap sa ngayon, guys. Hulaan niyo po kung ano yung mga topics natin for today about sa Kimpaw updates. Kung mahulaan niyo po is kayo na po talaga yung very solid Kimpaw. Ang topic for today natin, guys, is ano yung nangyari kila Paolo Avellino at saka si Kimi noong Sunday at nung magpasikat, pangalawang termino na din nila. At ang pangatlo ay sino sa kanila ang bet ng mga Kimpaw. At pang-apat, may mga blind items po tayo sa ngayon. Bago po natin mag-umpisa, gusto ko lamang po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, Peanut Vlog. At saka, subscribe naman, notify naman, hit the notification bell, at paki-comment at share naman po ang ating vlog. Pasensya na po kayo kasi hindi ako nakapag-vlog kagabi dahil medyo busy guys. Okay, umpisa na po natin ang ganap for today. Ayon po sa ating legit na sources, guys, is si Paolo Avellino at si Kim Chiu po ay, di ba yung magpasikat? Do you remember yung magpasikat na talagang nag-effort sila, Kim Chiu at saka si Ogie Alcacid sa kanilang magpasikat sa Showtime? That time, guys, is in-interview po nila si Ogie Alcacid for sure. Napanood nyo na yung kanyang interview. At alam naman din natin na si Ogie ay kahit anong pambubuking niya kay Kim Chiu, todo bigay naman si Kim Chiu sa kanyang pagjojoke, which is hindi talaga aamin si Kim Chiu sa lahat ng bagay. Ngayon, nung na-interview si Kimi about that time, sabi sa mga likod-likod na mga showbiz ba, ayon sa ating legit na sources ay si Paolo Avellino pala is napatitig kay Kim Chiu. Sobrang titig na titig at sobrang nanginginig si Paolo Avellino kasi ang alam niya kasi is magsasabi na si Kim Chiu sa kanila. Pero in that flows, kitang-kita naman natin na kayang sabayan ni Kimi si Ogie Alcacid, di ba? Ayun nga sa ating mga legit na sources is marami sa mga ABS-CBN or sa mga actor or actress ang boto kay Paolo Avellino at saka si Kim Chiu. Dahil yung chemistry kasi nila is very high level. Hindi kagaya ng mga ibang tambalan. I'm not discriminating, okay? Iklaro ko lang po hindi ko po dinidiscriminate yung mga ibang tambalan, guys. Kundi I'm just observing this one. Hindi kagaya yung mga ibang tambalan, guys, na todo effort nga sila pero yung chemistry kasi is hindi pumapatok sa masa. Kaya ang nangyayari is nabubuwag sila ng dahan-dahan. Tinatambal ulit sila sa mga iba-ibang actor or actress para magkaroon ng simpatya. It's not sympathy, sort of say na sympathy ba? Kundi
para magkaroon ng pinakamalakas na impact na chemistry sa mga madlang people at para magkaroon sila ng maraming fans. Yan po yung talagang inoobserbahan natin sa lahat ng larangan ng industriya. Pero as far as I know, for the Kim Pao, is talagang sobra guys. Sobrang-sobra, titik pa lang ni Mr. Paulo Avellino is halos doon mo makikita yung chemistry sa kanila eh. Si Kim Chiu din is very blooming as of now. Simula nung naging sila ni Paulo Avellino is talagang wala ka nang makitang tutulo na yung luha niya. Yun kasi yung ina-expect ng mga Kim Pao fans sa ngayon. You know guys, ayon sa ating mga legit na sources, si Paulo Avellino at si Kimi po guys is hindi lamang po friendship ang meron sa kanila. Kasi ang sabi daw ni Kimi based sa ating legit na sources, nung nagpasikat sila ni Ogie Alcacid is very risky yung nangyari dun, 'di ba? Halos buwis buhay nga ang term sa kanila. Itong si Paulo Avellino guys is todo effort kasama pala dun sa mga sumusuporta kay Kim Chiu na yung bang inaalalayan siya sa pag-angat, lahat pala alalay na alalay. Pero we don't even know na nandun si Paulo Avellino na parang kumbaga is gumamit lang siya ng mga damit or damit na black para hindi siya ma-identified na siya din yung isa sa mga nag-alalay kay Kim Chiu. Very proud nga po si Kim Chiu dahil tuwing may mangganap si Kimi na yung very risky yung sa kanya gaya ng magpasikat. Kaya nga todo effort si Kimi dahil may mga bagay-bagay na kailangan niyang pag-ipunan as of now at the same time, ganon din po si Paulo Avellino. Touching the hands, kissing the cheeks, and hugging with a very, very high tide hugging is a very different daw. Yun daw yung pag-describe ni Kimi kay Paulo Avellino as of now. Kumbaga is, hindi naman yan sa publiko ni Kimi yung about sa kanilang eksena ni Paulo. Kundi kaya, ito po ay sinasabi niya sa kanyang mga common friends. Pero bihira lang kasi yung common friends ni Kimi. Ang dami niyang common friends, pero bihira lang siya nagsasabi kung sino yung pagkakatiwalaan niya sa kanyang nararamdaman. There was a time daw, kasi ayun to sa ating legit na sources na yung kasagsagan at init ng issue na ano na talaga yung status nila ni Paulo Avellino. Yung common friend niya po, dun po siya nagsabi mismo na nag-i-stick na lang daw siya kay Paulo dahil nakikitaan daw naman niya si Paulo ng kakaibang moves. At hindi lang po kakaibang moves, kundi hindi din po maprangka ni Kimi kung ano yung nararamdaman ni Paulo Avellino sa kanya. Kasi nga, masyadong tahimik si Kimi at saka masyadong tahimik din si Paulo Avellino. Kaya as the moment guys, we know na kahit hirap na nilang aminin sa publiko, ay we observe also dahil nakikita naman natin sa kanilang mga sokmed ang lahat ng kanilang ginagawa. Maraming Kim Pao fans sa ngayon po ang nag-update sa atin guys. Ang sinasabi pa po yung isang content creator guys na ito ayon sa itong isang content creator na sinabi dito na sinundo daw siya ni Paulo Avellino and then nakitaan daw sila na they just kiss with their lips. Wow! Sarap sa pakiramdam dun na nag-level yung halikan nila. Sa pisngi lang muna, tapos ngayon, sa lips na. Sa inyong lagay guys, ano sa tingin nyo ang level up na nila? Kung yan po ay may mga opinion po kayo, paki-comment po yung inyong opinion para tayo malinawagan sa lahat. Alam ko po na naghihintay din kayo sa ating mga opinions. At hintayin ko po na magkaroon po kayo ng sarili-sarili ng opinion guys para maging open tayo sa lahat ng bagay. Yan po yung talagang inaabangan ng mga madlang people sa atin, yung mga opinions natin. Paki-comment down below lang po yan. Nagtaka nga daw yung isang content creator kasi
nandun daw siya sa scene guys eh. Ito kasi siyempre pag ikaw ay isang content creator kasi, every time kasi na may mga artista kang sinusubaybayan is every time pag alam mong andun sila, pupunta ka din dun. Ang sabi nga niya sa akin ito yung nakita niyang eksena. Nakuha niya po yun, kaso nga lang hindi daw niya mai-update kasi bawal daw sa YouTube yung ganon. Kung wala ka daw permission. Kaya hindi po natin pwedeng mai-update lahat yun guys. Sinabi nga niya po sa akin kagabi ng kitang-kita daw ng dalawa niyang mata kasi on the spot daw na biglang lumabas daw siya sa exit na kung saan ay hindi daw niya akalain na nandun daw yung sila Kim Chiu at Paolo Avellino na nakadamit daw si Paolo ng kulay itim. At the same time is nagpalit na din daw si Kimi ng kulay black na damit. Kasi katatapos lang ata ito ng magpasikat. And then, ayun. Doon niya na nakita at nabulaga daw siya. Pero hindi daw niya in-expect na gano'n na daw talaga kalalim yung kanilang relasyon. Kasi sa mata ng publiko kasi, hindi pa kasi sila umaamin sa lahat. Pero at this moment talaga, spotted talaga niya. Sabi ko nga sa kanya, dapat mag-ask ka ng permission sa YouTube para may i-upload natin to at para magkaroon tayo ng ebidensya sa ating mga fans. Pero sabi niya, baka daw matatanggalan daw kasi siya, kaya hindi niya na in-upload guys. Pero kitang-kita daw niya guys, kaya sobrang saya ko nung nalaman ko yun kasi nga, hindi lang pala sila sa drama nagkikis, kundi pati rin pala sa personal life nila. Dito natin makikita guys na hindi haka-haka natin yung ating mga sinasabi, kundi mas may malalim pa na dahilan at mas malalim pa na relasyon ang ating alam sa kanila. Kaya tayo'y ingat-ingat paminsan-minsan kasi may mga tao din talaga na nagsasabi na fake tayo kahit hindi kasi wala tayong pruweba. Hinahanapan kasi tayo ng pruweba pero pag may pruweba naman tayo na naman yung sabihin nilang AI yan. Kaya hindi natin po mai-approve yung ating pruweba dahil alam mo na, may mga bases talaga na naghahanap ng ganyan. Kahit alam nila na totoo naman yung sinasabi natin. Ito pa guys. Do you remember yung vlog ko na may couple bracelet at saka couple ring na pinagawa nila sa ibang bansa? Alam mo pala guys, hindi pala yun spotted paminsan-minsan sa kanila. Dahil yun pala ay ginagamit lang nila pag sila lang dalawa. Dahil ang dami kasi nilang, kumbaga ba, is hindi naman sa tinatago pero ayaw talaga nilang magsabi sa publiko. Iyan daw din yung napansin ng isang vlogger na kung saan ay yung vlogger na ito is very trending. Ito daw yung kanyang napansin guys na talagang nabulaga daw siya sa nakita na si Kimi daw mismo ang nagsuot kay Paolo Avellino dun sa ring at saka sa bracelet. Siya daw mismo naglagay at si Paolo Avellino daw din yung naglagay sa bracelet at singsing ni Kimi. Wow! Sabi nga sa amin, wow talaga. Sobrang sweet talaga nila. At saka tuwing lumalabas pala si Kimi at saka sinusundo siya ni Paolo Avellino, may mga dala siyang bulaklak guys. Di lang natin nalalaman to kasi hindi nga ito pinapakita kundi they are very secretive. Kasi nga daw ayon sa ating mga legit na sources is pinagsabihan pala sila ng kanilang mga management na hanggat may mga project, hanggat sikat na sikat sila, hindi daw sila munang aamin. Dahil pag-aamin daw mga yan, is parang mawawalan na daw ng chemistry yung lahat ng kanilang pinagpaguran. Yan daw yung sabi ng kanilang management, which is we don't know if that is true or that is false. Kasi yan lang po ang ating nasa legit na sources natin at pwede nilang naman nilang sabihin kung totoo man yan or hindi, di ba? We don't know. Galing lang po yan sa ating mga legit na sources guys. Pero I believe naman, ayon sa aking sariling opinion is I believe na that's true. Kasi nga, alangan naman na hindi nila aaminin yan kung sakaling
hindi sila pinagsabihan ng management dahil sa larangan ng showbiz ay dapat hindi ka talaga aamin. Kasi nga maraming umaamin na sila na. Pero at the end of the day, nabubuwag. Diba? May mga alam na natin dyan kung sino-sino yan at ayaw na lang natin magbanggit. Dahil kadalasan kasi nabibigo sila sa pag-ibig eh. Kaya alam na natin yan guys, kaya mahirap. Kaya kailangan natin intindihan ang kanilang sitwasyon. Kaya nung nakita daw ng content creator ito guys is napawaw talaga siya. Kasi may dalang bulaklak si Paolo Avellino. May mga dalang, may mga dalang kakaiba talaga si Paolo Avellino guys. Kaya hindi mo talaga makitaan sa SOCMED na ganun pala yung kanilang treatment sa isa't isa. At hindi lang yan guys Siyempre, pa-winter na ngayon. Nagdadala din pala si Paolo Avellino ng soup ni Kim Chiu. After the set. Kasi si Kimi pala, pag mga winter times, nagsusup pala siya. At kadalasan daw kasi, yun yung paborito ni Kim Chiu pagdating sa winter times, yung may mga soup siya. After that work, nagsusup siya kasi mas maganda daw sa pakiramdam niya kung siya daw ay nakakaigop ng mainit na tubig or mainit na soup, which is means that very healthy. At yun naman po ay ginagawa ni Paolo Avellino dahil alam naman din natin na si Paolo po ay hindi siya yung tao na pwede natin na o ganito, ganyan, or ganun. Hindi po siya ganun na tao. Pagdating kay Kimi talaga is very presentable, professional, gwapo pa, malambing, at hatid sundo, loving and caring and support pa si Paolo Avellino sa kanya. Talagang husband to be ang treatment ni Paolo kay Kimi. Talagang nararamdaman ng madlang people po yan. Kaya nga pala yung mga daladalang parang pagkain yung nakalagay sa lunch box, yung stainless daw yung daladala ni Paolo Avellino. Natanong daw kasi si Paolo Avellino dito, ano yan? Sabi daw, soup ni Kimi. Yun, pero very smooth words lang daw yung pagkasabi niya. Kaya itong si Paolo Avellino is, wow, swerte naman ni Kimi sa'yo. Ayan daw yung sabi ng staff kay Paolo Avellino. At si Paolo naman syempre, dahil sa ganun na kanyang nararamdaman kay Kimi, hindi naman natin may ipagkaila na talagang swerte naman talaga ni Kimi kay Paolo. Hindi natin pwedeng i-deny yun kasi marami talaga nagsasabi na napakaswerte ni Kimi kay Paolo. At the same time, napakaswerte din ni Paolo kay Kimi dahil si Kimi naman is businesswoman at marunong magawak ng pera and very supportive din kay Paolo and caring din. Parang parehas lang sila kung tutuusin natin guys. Halos parehas. Walang pinagkaiba. Kaya lahat po tayo dito isumanga sa kanila kasi alam naman natin na sa kahangaan sa kanila is protected by the management talaga silang dalawa. Kitang-kita natin talaga yung napakalambing, napakasaya at hindi lang yan. Talagang sobrang love na love nila ang isa't isa. Kaya basahin po natin yung isang comment dito na kung saan po may nag-comment from California. Ito po, I came from California. And then, I just worried bakit hindi ka nag-vlog kagabi. Miss Vlogger, what's wrong? Bakit di ka po nag-vlog? Hinihintay ko po yung vlog mo kagabi dahil inaabangan kita everyday. And then, I just worried kung may sakit ka ba or ano. But, hopefully you are safe and hopefully you can vlog today. Okay, gusto ko lang po malaman kung ano yung updates about sa Kim Pao dahil hindi po ako nakapag-update kagabi dahil wala ka naman din pong update. Kami pong mag-asawa is very updated about sa Kim Pao dahil ang aking husband is came from Baguio and then alam niya naman na pag Baguio, si Paolo Avellino po is supportive yan kay husband ko. Lahat nga kung nasaan si Paolo Avellino is nag-i-skip ng trabaho ng aking husband para lang makita si Paolo Avellino in the personal. Dahil nga lahat daw ng taga Baguio dito from California is sinusuportahan
ang Kimpaw at dahil nga dito is masayang masaya kami pag ikaw ay nagblog. Sana naman po wag mong i-stop yung vlog at pagpatuloy kasi mas maraming legit sa mga vlog mo. Ang dami kasi nagkakapi sa mga vlog mo, which is kitang-kita naman natin na lahat ng mga vlog mo is totoo at may mga pruweba po tayo. At di lamang po pruweba, kundi lahat ay kinakapi din sa'yo. Kaya please lang, vlogger, huwag kang mag-stop na mag-vlog dahil kami po ay sumusubaybay sa Kimpaw at solid din po kami na supporters ng Kimpaw. Salamat ng marami at God bless. Wow guys, may mga supporter tayo na talagang hinahangaan ang ating vlog for today. Maraming salamat madam sa inyong napaka-sweetest moment or napaka-sweetest message mo sa Kimpaw. At pasensya na po kung di ako nakapag-vlog kagabi dahil medyo busy po ako at ang dami kong inaayos kagabi. Sorry po pag di po ako nakapag-vlog. Okay, dadako po tayo sa blind items for today. Blind items natin. Sino kaya yung humingi ng soup ni Kimi kay Paulo Avellino na sabi daw ni Paulo is mamaya na, sabay na tayo nila Kimi na mag-soup mamaya kasi gusto ko si Kimi muna yung unang makatikim sa aking soup. Sino kayang actress na to na nanggigigil at gusto daw matikman yung soup ni Paulo Avellino? Ito ay kasama ni Kimi sa Showtime at sa mga nakasama din niya ito sa pelikula kung saan po is magandang din ito at feeling kasi nila is pakiramdam daw nila is parang may kumbaga is crush daw niya si Paulo Avellino kasi hinahangaan daw niya si Paulo ever since. Kaya paki-comment down below nyo lang po guys kung kilala nyo to at alam kong kilala nyo to. At hanggang dito na lang po ang ating vlog. Maraming salamat po.